Hey, good morning everyone. Magandang umaga and welcome to our worship this morning. Second Sunday after Pentecost. And para sa ating worship ngayong umagang ito, we will begin by singing our first song. That's on page 13 ng ating worship booklet. We will sing Papuring Awit. Papuring Awit dito sa ating worship booklet. So mga kasama po natin online, please leave a comment sa ating comment section so I could recognize you mamaya sa ating announcement. Okay, so let's sing this. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo na may tapat na puso at magpahayag ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at pumanig sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo upang tayo ay pagkalooban niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Na siyang lumikha ng langit at lupa. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon. At iyong pinagtawad ng aking mga kasalanan. Sabay-sabay natin ipahayag ang ating mga kasalanan. O Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat, abang mahabagin, ako na isang kaawa-awa at abang makasalanan. Ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan, na sa pamagitan ng mga ito, ikaw ay pinagpasaman ko sa isip, sa salita at sa gawa.
At ako'y karapat-dapat na sa kapagsahan mo sa panahon ito, at sa kapagsahang walang hanggan. Ngunit buong puso akong lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At tumadalangin ako sa iyo, dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At alang-alang sa banal, walang dungis, pagpapait na pagtitiis at kamatayan ng iyong ibig na anak na sa Yesu Cristo ay maging mahabagin at mapagbiyaya ka naman sa akin ng isang abang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawagin ang aking kaalaman at maging masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong mabag at biyaya ay magkaroon ako ng buhay na walang hanggan sa pamagitan ng Yesu Cristo na aking Panginoon. Amen. Dahil sa pagpapahayag ninyo ito, katungkulan ko bilang tinawag at talagang lingkod ng salita ng Diyos na ipahayag ang biyaya ng Diyos sa inyong lahat. At bilang kinatawan ng aking Panginoong Hesus Kristo sa pamamagitan ng kanyang utos, ay pinatatawag ko sa inyo ang lahat inyong mga kasalanan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Tayo manalangin. Makapangyarihan ang pinakamahabaging Diyos, isinubo mo ang iyong anak, si Jesus, upang hanapin at iligtas ang mga naliligaw. Bumabag mong buksan ang aming mga pandinig at ang aming puso upang pakinggan namin ang tawag niya at sumunod sa kanya sa pamagitan ng pananampalataya. Nang sa gayon ay makasalo kami sa kanyang piging sa kanyang kaharian magpakailanman. Sa pamagitan ng Yesu Cristo na iyong anak, aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ang Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po at pakinggan natin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa linggo ito ay mula sa aklat ni Propeta Oseas or Hosea, chapter 5 mula sa verse 15. At ganito ang sinasabi. Magbabalik ako sa aking dako hanggang sa kilalanin nila ang kanilang kasalanan. Ako'y hanapin at sa pagkabagabag nila ay sabihin, halika kayo at tayo'y manumbalik kay Yahweh, pagkat ang nanakit sa ay siya rin magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo. At sa 3 araw, tayo ay kanyang ibabangon upang mamuhay sa kanyang pagkatangkil. Halika kayo, sikapin natin makilala si Yahweh. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukang liwayway, darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa parangan. Ito ang salita ng Panginoon. Ang ikalawang pagbasa ay buhat sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, chapter 4, mula sa verse 13. Roma, chapter 4, mula sa verse 13. Ganito ang sinasabi. Pinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi na mamanahin nila ang sanlibutan. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi sa kanyang pananalig sa Diyos. At sa gayon, siya ay pinawalang sala. Kung ang mga sumusunod lamang sa kautusan ang magiging tagapagmana, walang bisa ang pangako at walang kabuluhan ang pananalig. Ang kautusan ang naging sanhi ng pagkapuot ng Diyos. Kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga, ang pangako ay nababatay sa pananalig upang ito'y maging isang kaloob sa lahi ni Abraham. Hindi lamang sa mga sumusunod sa kautusan, kundi sa lahat ng nananalig sa Diyos tulad niya. Yamang siya ang Ama natin lahat. Ito ang salita ng Panginoon. Tayo tumayo at pakinggan ang pagbasa ng mabuting salita. Dakila kay Yahweh ay karapat-dapat na ikay purihin, at dakilaan mo'y tunay na mahirap namin unawain. Isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Sa lahat ng tao ay aking sasabihin, ikaw ay dakila. Alleluia, alleluia. Naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
mabuting balita ay kay San Mateo chapter 9 mula sa verse 9. Lumatiang sumayo, O Panginoon. Dito ang sinasabi, pag-alis ni Jesus doon, nakita niya si Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kanya, sumunod ka sa akin. Tumayo nga si Mateo at sumunod sa kanya. Nang si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nasa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sila'y magkakasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kanyang mga alagad, bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at sa mga makasalanan? Narinig sila ni Jesus at siya ang sumagot, hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, hindi ang may sakit. Umayo kayo at unawain ang kahulugan nito. Habag ang nais ko at hindi handog. Sapagkat napaligto ko upang tawagin ng mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. Ang mabuting balita. Kapulihan ng sumayo, O Kristo. remain standing at ating ipapahayag ang ating panampalataya sa pamagitan ng Credo Set. Sabay tayo. Sumasampalataya ko sa isang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa, at ang lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita. At sa isang Panginoon sa Kristo, tugtong na anak ng Diyos, na mula sa Ama o sa lahat ng panahon. Diyos buwas sa Diyos, liwanag buwas sa liwanag, tunay na Diyos buwas sa tunay na Diyos, ipinanganak at hindi likha, isang sangkap ng Ama, na sa pamagitan niya ay likha ang lahat ng bagay. Dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay bumaba mula sa langit. At nagkatawang tao sa pamagitan ng Espiritu Santo kay Virgin Maria at naging tao. Nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato. Pinako sa krus ng bayan Pilipin. Nagkatawang araw na buhay ng muli sa bayan sa kasulatan. Umakyat sa langit at nangalutok sa sana ng Ama. At siya'y babalik na muli na may karunatian upang makuman ang mga kumayat ng mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at Tagapagpilipunan, na nagmumula sa Ama sa Anak, na sinasamba at tinutang kasama ng Ama at Anak, na salita sa pamagitan ng mga kapatid. At sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano at Apostolikang Iglesia, na iniwala ako sa isang binan, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at umasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng patagulan. Amen. Tayo mo po, and we will sing our next hymn. We'll sing Dakilang Pagmamahal. That's on page 23 ng ating worship booklet. Page 23, Dakilang Pagmamahal. Sino ang
Morning everyone. Sabay ng lahat ang masaganang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Pag nag-a-apply tayo ng trabaho, pag nandun na kayo sa point na yung mga trabaho meron kanya-kanyang mga requirements and qualifications, di ba? Na kailangan ma-meet ng isang applicant para siya ay ma-consider for hiring. Meron bang qualifications and requirements sa pagiging alagad o tagasunod ng ating Panginoon? Meron ba requirement na ito? Kailangan ganito ka, kailangan ganyan ka, kailangan meron kang ganito, kailangan meron kang ganyan. Para tayo ay maging follower or disciple ng ating Panginoon. Ano kaya? Meron mga nag-iisip ng panahon ng ating Panginoong Jesus nung siya naroon dito sa lupa, yung tinatawag ng mga taong simbahan, yung mga Pariseo. Iniisip nila, pag ikaw ay tagasunod ng Panginoon, dapat banal ka. Dapat holy ka, righteous ka, matuwid ka, wala kang kasalanan. Otherwise, hindi ka pwedeng maging tagasunod ng Panginoon. And that's the reason why, nung tawagin ng ating Panginoong si Mateo, isang maniningin ng buwis, isang tax collector, at anyayahan si Jesus, si Mateo, sa kanilang bahay para sa isang salo-salo na kung saan nandoon din yung ibang mga kasamahan ni Mateo. At nandoon yung mga Pariseo, as always, kasi sila, inaantay nilang magkamali si Jesus. Palagi nilang hinahanapan ng butas yung mga sinasabi at ginagawa ng ating Panginoon Jesus. That's the reason why, nung sila ay nandun, magkakasalo-salo sila doon, sinabi ng mga Pariseo sa mga alagad ng ating Panginoon, bakit nakikisalo ang guro ninyo sa mga maniningi ng buwis at sa mga makasalanan? Dalawa yun ang pinapatungkulan nila eh. Yung mga maniningi ng buwis, mga makasalanan. They were setting themselves apart doon sa mga taong yun. Kami ang malilinis, kami ang matutuwid. Kayo mga makasalanan kayo. Yan yung pananaw ng mga Pariseo. Pangalawa, at ito yung punto talaga nila, sinasabi nila yun sapagkat para sa kanila, si Jesus, kung si Jesus ay tunay na sinugo ng Diyos, para sa kanila hindi siya dapat nakikisalamuha sa mga maniningi ng buwis at mga makasalanan. Kasi ang konsepto nila, ang Diyos ay banal, ang Panginoon ay banal. Kaya yung mga taong makasalanan ay hindi maaaring makisalamuha sa Diyos na banal. Yun ang kanilang pag-iisip. Na maling pag-iisip. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa kanila, anong sagot ng ating Panginoon sa kanila? Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit. Sapagkat naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. O naman, di ba? Tama naman yun. Iinom ka ba ng gamot kung wala kang sakit? Siyempre hindi. Pupunta ka ba sa doktor para magpatingin kung wala kang sakit? Siyempre hindi. Confine ka ba sa hospital kung wala kang sakit? Siyempre hindi. So sabi ng ating Panginoon sa kanila, bakit ba ako na parito? Sabi ng Panginoon sa kanila. That is the very reason kung bakit ako na parito, ang sabi ng Panginoon. Para tawagin, para hanapin, para iligtas ang mga makasalanan. Kaya nga ang Diyos, anak, ay nagkatawang tao at namuhay sa piling ng mga tao para pasanin ang pagdurusa ng mga tao at bayaran ang kasalanan ng mga tao. That's the very reason why kung bakit siya inaparito sa mundo. Hindi para pukpukin yung ulo ng mga tao at sabihin, makasalanan kayo. Lumayo kayo sa akin. Hindi yun. Kaya nga siya napunta dito eh. Para iligtas, hanapin ang mga makasalanan. Yun yung mga tinatawag na may sakit, spiritually speaking.
na hindi maintindihan ng mga kaaway ng ating Panginoon. Kasi ang pag-iisip nila, sila kasi sa pag-iisip nila, wala silang kasalanan eh. Sa isip nila, mga banal sila, mga righteous sila. So, in a way, nasabihan sila ng Panginoon, kung sa tingin nyo, wala kayong kasalanan, hindi nyo kailangan ng Diyos. Hindi nyo kailangan ng Panginoon, hindi ba? Bakit kailangan ng tao ang Diyos? Dahil kailangan natin ng pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Dahil kailangan natin ng kanyang gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil kailangan natin na mailigtas mula doon sa kaparusahan na naghihintay sa atin sa impyerno, na bunga ng ating mga kasalanan. Diba? That's the reason why kailangan natin ang Diyos. Kailangan natin ng Panginoon. Hindi lang naman para tayo ay magkaroon ng Diyos na tinatawagan pag meron tayong pangangailangan. Hindi. Hindi para, first and foremost, iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Yun ang ating pangangailangan na pamunayan sa lahat. At yun ang reason kung bakit ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, si Jesus. Kasi iisa lang ang paraan para tayo ay mailigtas sa ating mga kasalanan. At yan ay sa pamagitan niya na nagkatawang tao na nabuhay at nagdusa at namatay para bayaran ang ating mga kasalanan. Kasi walang kahit sinong tao makakapagbayad ng ating kasalanan. Tanging ang anak ng Diyos lang na si Jesus. Walang kahit sinong tao ang makakagawa na kasi lahat ng tao ay makasalanan. Hindi pwedeng iligtas ng isang makasalanan ang kanyang kapwa makasalanan. Sino lang ang walang kasalanan? Ang Diyos. Pero hindi niya tayo maliligtas kung hindi siya magkakatawang tao. Kasi paano siya magdurusa at paano siya mamamatay? Kailangan niya magkatawang tao para magdusa at mamatay para sa kaya siya nanaog dito sa mundo. Kaya siya inalito sa lupa, nangaral siya at nagpulo sa mga tao. At nakisalamuha sa mga tinuturing ng mga makasalanan kasi yun nga ang dahilan eh. Kung bakit siya naparito eh. Diba? Para iligtas ang mga makasalanan. Yun ang ibig na sabihin, no? Sinabi niya, naparito ako upang tawagin ng mga makasalanan, hindi ang mga matuwid. In fact, ang sinasabi niya, lahat ng tao. Kasi wala namang taong matuwid. Meron bang taong banal? Walang kasalanan? Righteous? Wala. Kahit isa wala. Kahit yung mga katulad ko, nangangaral ng salita ng Diyos, hindi. Walang taong matuwid. Ito sabi ng salita ng Diyos, di ba? Sa Roma chapter 3 verse 10, walang matuwid. Wala kahit isa. At yon ay sa pamantayan ng Diyos. Kasi ang problema sa mga tao, sinusukat natin yung mga tao sa pamantayan natin, pero hindi naman yung nasukatan eh. Ang sukatan ng pamantayan ng Diyos eh. Hindi yung pamantayan natin, hindi yung standard natin. Ang standard ng Diyos. At pagka yung standard ng Diyos ang sinunod natin, walang papasa dyan kahit isa. Kahit isipin yung pinakamabuting tao sa mundo, hindi papasa sa standard ng Diyos. Kasi ang standard ng Diyos ay perfection. Perfect. Pag sinabing perfect, ano yung sabihin nun? Walang kasalanan. Talagang 100% malinis yung kanyang kalooban. At walang ganong tao. Lahat ay nagkasala. Katulad tayo ni Mateo eh. Hindi man tayo maniningin ng buwis. Pero meron tayo din pinanganak ng mga kasalanan. Tayo rin nakakagawa ng mga kasalanan. Diba? Katulad din tayo ni Mateo. Iba nga lang yung panahon niya, iba lang yung kasalanan niya. Ang kasalanan niya, maniningil siya ng buwis. Sinisigil niya ng sobra-sobra yung mga tao. Pero lahat tayo, may kanya-kanya tayo nagagawa kasalanan. Pero katulad ni Mateo,
Tinawag din na tayo para sumunod sa Kanya. Hindi niya sinabing, Abi, teka lang, papasa ka ba sa requirements ko? Hindi ganun. Yes, sabing, Kathleen, pakipasa mo ngayon yung mga report for the month. Ano yung mga nagawa mong mabuti at ang mga nagawa mong masama. Itinako kung pasado ka para maging alagad ko. Kung ganun. Tinawag niya tayo dahil kailangan natin tawagin niya tayo. Dahil hindi natin kayang mag-volunteer na susunod ako sa iyo, Panginoon. Mananampalataya ako sa iyo. Hindi natin kaya mag-volunteer nun kasi wala tayong ganun. Nangangailangan. Kaya siya ang first move para abutin tayo. Tinawag niya tayo para sumunod sa Kanya. Kailan nagsimula yun? Nung tayo ay babautismohan. The day when we were baptized, that was the day na tinawag tayo ng Panginoon para sumunod sa Kanya. Ibig sabihin para mabuhay na nananampalataya sa Kanya at nagpapagabay sa Kanya. That was the day na tayo babautismohan. That was the day din na hinugasan, ilinis, pinatawad ang lahat ng ating kasalanan. That was the day din na tayo ay binigyan niya ng panibagong pagkatao. Nung pinanganak tayo ay makasalanan. Punong-puno ng kasalanan kasama ng ating pagkatao. The day when we were baptized, binigyan niya tayo ng completely bagong pagkatao. Hindi bagong pangalan, pero bagong pagkatao sa harapan niya. Dahil tinatawad niya ng lubos ang ating mga kasalanan. That was the day na tayo ay binigyan ng bagong identity. Anong identity yun? Hindi lang tayo si Marian, na anak ni Marilyn, at saka ni, anong parang ba? Junjun, kundi siya na si Marian, na child of God, anak ng Diyos. That was the day. At habang lumalaki tayo, lahat kayo ay dito sa church na ito. Pinapatibay at pinapalago ng Diyos Espiritu Santo yung pananampalatayang yan na ibinigay niya sa inyo at itinanim niya sa inyong puso. So, sa buong buhay ng ating paglakad sa mundong ito, it doesn't mean na hindi na tayo makakagawa ng mali. It doesn't mean na perfect. It doesn't mean na hindi tayo nagkakasala. It doesn't mean that. It only means that kung tayo man ay nagkakasala, when we have the assurance na inaakay tayo pabalik ng Holy Spirit para makilala at pagsisihan yung ating mga kasalanan. It only means that sa ating buong paglalakbay sa lupang ito, sa mundo ito, kasama natin ang ating Panginoon. Alam niyo ba yung literal na ibig sabihin ng tawag ng Panginoon na sumunod kayo? Sumunod kayo, follow me. Ang literal na ibig sabihin nun ay to be on the same road. Kung saan naroon at saan lumalakad at saan ang patungo ng Panginoon, doon tayo. Yung ibig sabihin ng sumunod eh. To be on the same road na tumawag sa atin. At yung mundo ito, maraming mga roads, iba't ibang mga sama-sama mga roads. And we will get lost kung hindi tayo pinapatubayan ng ating Panginoon. But we will not get lost. Kasi the day when we were baptized, ibinigay din sa atin yung patnubay sa ating buhay, ang Holy Spirit. Napatuloy tayong ginagabayan sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya lahat ito, yung forgiveness of sins, yung bagong buhay, new identity, guidance, assurance ng salvation. Hindi yan mga mabulaklak na salita. Hindi yan mga pangako katulad ng pangako ng mga politiko. Diba? Hindi. Ang nagbabago, depende sa kung sino yung kanilang tinatangkilik na politiko. Diba? Hindi. It is sure and certain. Nung sinabi niya sa ating Eliza, Roxanne, Sheena, Marietta, yung pangalan mo talaga
Brianna, Queen Abigail. May Queen naman talaga sa pangalan mo eh. Maria, Kathleen, mapulang pa na kay Sheena. Sheena Rose. Sumunod ka sa akin. That day, na sinabi niya sa atin yun, when we were baptized, that is also the day na pinangako niya sa atin. From here on, from this day, moving forward, hanggang sa katapusan ng ating buhay sa mundo ito, He is, and He will be forever, our Lord. Masasamahan tayo sa lahat ng sandali at lahat ng oras na ating buhay. When He said, "Come, follow me," kasama yung pangako doon na ako ang bahala sa iyo. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Hindi ka maaano ng kahit anumang mga bagay at pagsubok sa mundo nito. That day, sinabi niya sa atin, "Come, follow me." That's also the same day na binigay niya sa atin yung kanyang pangako. From this day and moving forward, be sure and certain. Gaano man katagal ang mundong ilalagis mo sa mundo ito, buhay mo sa mundo ito, but you will certainly reach your real home in heaven. Kaya hindi lang yan, sumunod ka sa akin, tapos bahala ka. It's, sumunod ka sa akin, ako ang bahala sa iyo. At ang di malilip na kapepa ng Diyos, siya mag-iingat sa ating mga puso't pag-isip sa pamagitan ni Kristo Jesus natin Panginoon. Amen. Okay, now we will proceed with our prayer. Meron ba kayo isama sa prayers natin? Yung mga may klase ng bukas, syempre. Isama sa prayers na sana bigyan sila ng espiritu ng kasipagan para sana okay. So, wala kayong magawa. Talagang ipasok na kayo bukas. Ayun. Pray for maayos na pagbubukas ng klase. Okay? At yung mga kasama natin ngayon na mga puyat at pagod at busy at kung ano pa man, we pray for them na next Sunday nandito ulit sila para isama natin. Okay? Meron bang dalawa na kami dito? Tingnan nyo natin. Ito sa prayer natin. Ano naman? Wala? Okay. So kung wala, just remain seated and then pagkatapos ito, we will continue with paghahanda sa hapag natin. Ang lahat ay tumulong sa Diyos sa ating sa pamamagitan ng panalangin. Maraming Diyos, maraming salamat po muli sa nakalipas ng isang linggo na binigyan niyo po kami ng lahat ng mga pagpapala, lahat ng aming mga kailangan. At sa araw nito, binigyan niyo po kami ng pagkakataon ng kalakasan at ng oras upang kami po ay sama-samang sumamba at magpuri sa iyo at sama-sama rin namin tanggapin ang mga biyaya na bunga ng pagpapakasakit at ng kamatayan ng aming Panginoon Jesus para sa amin. Ng forgiveness para sa aming mga kasalanan, assurance ng kaligtasan at ang patnubay ng Espiritu Santo. Kasama po sa aming panalangin naman ang aming po mga kapatid na hindi ko namin kasama ngayon. Yung mga busy, yung mga kapatid, yung mga babang lakad. We pray for them, Lord, na kayo pa rin ang mag-ingat sa kanila. And praying that for next Sunday, hindi ko namin sila makasama. Also pray, Lord, para lang sa mga kapatid namin sa ibang lugar, katulad po sa Davao, sa pangunan ni Pastor Marzan, at sa General Santos, at sa Rangan sa pangunan ni Pastor Victor. Sa aming panalangin, na kayo po ang umabay at tumatibay at tumalinga sa mga magbabalik sa eskwela bukas. Bigyan niyo po sila ng pag-iingat, upang ang muling pamumukas sa klase ay maging maayos at maging mapayapa. Kasama na po sa aming panalangin na Ama, ang aming pong pamahalaan ng aming bansa, sa lahat po ng mga kaguluhan sa politika na nagbibigay sa amin ng kalituhan, ng hindi magandang pananaw at hindi magandang pakiramdam sa aming pamahalaan.
Dalangin namin na Ama na kayo po ang tumilos upang kung di man ito maayos nila, kayo po magkalap sa amin ng mga bagong mga leaders na nagagawa ng tama at magpapalakad ng tama at hindi ang kanilang mga sariling interest na kanila sinusunod. Bigyan niyo po kami ng isang maayos at matinong mga leader at pamahalaan. Kasama niyo po sa aming panalangin na kayo po ang pag-ingat sa amin sa buong maghapon ito sa lahat po ng aming mga gagawin. Ilayin niyo po kami sa mga paani at sa mga pahamakan at sa mga mabibigat na karamdaman. Kasama niyo po sa aming panalangin ang lahat po ng mga umaattend ng Sunday School before worship, especially yung mga nasa teen and youth class. Patuloy po sila bigyan ng sigasig at ng interes at nawa itong grupo na ito ay tunay na aming po maingatan at dumating ang panahon na sila din ay lumabas sa pananampalataya at makasama namin sa pagsamba at sa pag-ibigay sa iyo sa iba't ibang paraan. Maraming salamat po. Ito po yung hindi siya pinagpapasalamat kasama ang aming mga prayer request na hindi po namin nasabi sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo tumayo at continue sa paghahanda sa hapag ng Panginoon. Page na yan. 16 sa ating minihimlan. Ang Panginoon ay sumayo. Ang kanyang espiritu. Magalak ang inyong mga puso. Magalak tayo sa Panginoon. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat at matuloy din maghihiraw. O Panginoon, ang mabanal, makapangyarihan, walang hanggang Diyos. Tunay nga marapat, matulid at kapuri-puri, na kami ay salamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako. Nakasama ang iyong bugtong na anak ng Espiritu Santo ay isang Diyos, isang Panginoon. At sa pagpapahayag ng isang tunay na Diyos, ay may sumasamba sa isang Diyos na may tatlong persona at isang kabuuan na naghahalin ng kapapantay. Kaya kasama ng mga anghel at mga anghel at ang buong buwan ng langit, aming pinupuli at dinadakila ang malalhati mong pangalan, laging pinupuli ka as isa. Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo. Ang langit at ang lupa'y puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Purihin nawa siya, purihin nawa siya, purihin nawa siya na pumapalito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Sa Bisman nagbibigasi na ang manami na sa langit, sa Panginoon ang pangalan ko. Ikaw nawa ang maghali sa amin. Sinawa ang kalooban sa lupa tulad ng salan. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw nito. At tatawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng pagpatawad namin sa mga nakakasala sa amin. Huwag mo kami hinati sa puso. Hindi na iyong kami sa masama. Sabat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang paglalagyan magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong sa puso na ganyan siya pagkanulo ay lumangkot ng tinapay. Pagkatapos ng salamat sa Diyos, kaya kanyang pinagpira-piraso at binigay sa mga nagad na sinasabi, kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan at binibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa amin. Sige din para natin nawakan niya ang saro. Pagkatapos, magpagapunan, kapag siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanila na sinasabi, uminom kahit lahat ito sapagkat ito ang dugo ng ipan. Ang aking dugo ay nabubuhos dahil sa marami. Sa ipapatawad ng mga kasalanan. Gawin ko silang inyong kayo ito bilang pag-alaala sa amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mawag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang Kordero ng Diyos, na nagalis ng kasalanan ng sanlibutan.
ating sama-samang tanggapin ang kanyang tunay na katawan dugo, kanakit ng tinapay at alak sa ipagpapatawad ng ating mga kasalanan. Kung tumatingin, ito ang tunay na dugo ng ating Panginoon, nagubusan ng anak sa pagkakatawan ng mga kasama. Kung tumatingin, ito ang tunay na dugo ng ating Panginoon, nagubusan ng anak sa pagkakatawan ng mga kasama. Kung tumatingin, ito ang tunay na dugo ng ating Panginoon, nagubusan ng anak sa pagkakatawan ng mga kasama. At ang tunay na katawan na bubulawan ng ating Panginoong sa Kristo, siya magpalakas ng buting sa inyo, sa tunay na panampalataya tungo sa buhay ng walang hanggan. Imawang kayong may kapayapaan, galang sa inyong puso. Amen. Tatanglaw sa mga henid at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwal at isama at sana at sa Espiritu kung paano nung una ngayon magpakailanman walang hanggan. Amen. O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti. At ang kanyang pag-ibig ay pawalang hanggan at mananatili. Isasalamatan ka namin, Diyos, sa mga Panginoon sa lahat sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. At dinadalangin namin sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palaksin mo ang aming panampalataya sa iyo at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kaya sa Kristo ang aming Panginoon, nabubuhay at naghahanay kasama mo at ang Espiritu Santo, iisang Diyos ngayon at magpasabaw ng hanggan. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu, Purihin natin ang Panginoon. magpasalamat tayo sa Diyos. Nakita ninyo ang pagpapala ng Panginoon. Palayan ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingat nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Please be seated. We will sing our closing hymn number 17. We'll sing Si Jesus ang aking gabay, number 17. Buhay mo, buhay ka
Good morning everyone. Salamat sa Panginoon na naidaos pa rin natin yung ating worship. Maraming wala ngayong umagang ito. Sa lahat po ng mga nandyan, online, sa mga stay, we can still proceed with our lesson discussion sa next Sunday. Okay? Other than that, wala akong announcement. Maraming salamat po sa lahat ng nakibahagi. And God bless your day, God bless your week, and we will see you again next Sunday. Bye-bye everyone.